Guys, tignan nyo. Ito yung tamang paraan ng pagtapon ng mga basura dito sa Japan. Alam nyo, kapag bago tayo dito sa Japan, medyo nakakalito. Mahirap sundan po yung mga regulasyon nila patungkol sa pagtatapon ng mga basura dito sa Japan. Paano kasi bawat lugar yan, magkakaiba yung mga rules. Kaya itong makikita po ninyo sa video na i-share ko ngayon ay applicable dito sa aming lugar sa may Edogawa, Tokyo. Kapag katulad kong bagong dating dito sa Japan, isa siguro sa bagay na kamamanghaan mo talaga ay kung gaano kalinis yung paligid dito. At isa nga po sa mga nakikita kong dahilan ay yung pamamaraan din nila kung paano i-regulate ba yung pagkolekta ng mga basura. At syempre, yung pagsunod na din ng mga citizens na nandirito. Per schedule ang pagkolekta ng mga basura depende sa klase. May araw ng Miyerkules, Sabado, Huwebes. Dito sa lugar namin meron tayong blue at saka dilaw na crates. Yung blue para sa mga cans, sa mga lata. Ito namang dilaw po ay para sa mga bote. And yung green na net na nakikita nyo doon para yun sa mga PET bottles o sa mga plastic. Generally, siniseparate yung mga basura sa combustibles at non-combustibles. Except nga sa mga binanggit ko na may kanya-kanyang mga trays or crates. Sa ibang lugar naman, may mga iba't ibang kulay ng plastic bags na ginagamit. Ayan, pansin ninyo, yung mga kahon o yung mga karton, hindi lang siya isinama sa iisang sako o sa iisang bag. Nakahiwalay yan at kailangan maayos o masinop yung pagkakatali. Ganon din yung mga magazines. Kasi kapag hindi ka sumunod, may karampatang parusa syempre yung naghihintay sa'yo. Meron ding nakatakdang araw para magtapon ng mga appliances, mga appliance, tsaka ng mga malalaking mga basura. At inire-request pa yun, hindi pwedeng basta-basta mo nalang itambak sa labas ng bahay mo o sa labas ng ibang bahay. Otherwise, hindi nila kukunin yung iyong basura. Bibigyan ka ng sticker of shame na tinatawag. Masakla, pwede ka pang kumprontahin ng mga kapitbahay mo. O ipaskil yung litrato mo na nakuha mula sa CCTV na ikaw yung nagtapon dun sa kalat na yun. Alam niyo ba kung para saan naman yung mga blue nets na nasa labas? Dito kasi sa Japan, ang daming mga ibon. Ang daming mga uwak na mga salarin kung bakit minsan na ikakalat itong mga basura. Lalo na nga, syempre kapag may mga basurang pagkain ata, yun yung mga tinitiran itong mga uwak. Kaya importante na meron yung mga blue nets na yan, pang cover sa kanila, para hindi kalat ng mga ibon. Tsaka syempre, para maayos na din at maganda pa rin tignan kahit pa basura yung mga yan. Alam nyo, isa sa mga napapansin ko pa dito sa Japan, wala akong nakikitang langaw kahit sa mga basurahan. Maski sa mga palengke, kahit mga seafood pa yan, unlike sa atin, di ba? Kapag sa mga wet market, ang daming langaw, etc. Hindi naman sa binababa natin yung bansa natin. Pero yun lang, mapapansin mo talaga. Siguro isang malaking factor din yung responsibility talaga na nanggagaling sa mismong mga citizens. Ang alam ko kasi may oras din ng pagkolekta ng mga basura. Kaya umaga pa lang, first thing in the morning, yan, inilalabas na ng mga Hapon at mga residente dito sa Japan yung mga basura nila. Sayang lang din, hindi ko na videohan. Alam nyo ba, nung kinuha na yan ng mga basurero, yung isang ali bumalik dyan, tapos itinupi niya pa yung net, yung blue net na yan. Talagang di mo maiiwasan na mapapasana all ka na lang sa disiplina ng mga Hapon. Yun lang po, and thank you for watching.